So, welcome back mga kadarit. So, magandang araw sa lahat. So, ngayon po ay gagawa tayo ng 60cm spare gun auto reload. So, una kong ginawa is nag-cut muna ako ng kahoy, tugas wood. So, sinipilya ko na rito, saka dito, saka rito. So, ngayon, tapos ko na i-trimmer yung ating butas daanan ng shafting natin. Yan o. So, yan. Nag night time ako kagabi, spare gun. Naisipan ko na maggawa ulit ng auto reload na spare gun kasi yung nangyari sa akin kagabi, yung spare gun ko, pakita ko sa inyo. Ito yung ginawa ko na spare gun na ito, halimbawa po ay may emergency reload tayo pang madalian ba, kasi halimbawa po ay nakatira tayo ng isda na tapos kakabit na naman natin ulit ito, so i-reload natin ulit. So parang nahassle ako kagabi. Nakatira ako ng isang isda, tapos sa unahan mayroong isa namang isda mas malaki pa doon sa unang tinira ko. So nag-struggle ako sa pagkabit nito. Nag-struggle ako sa pagkabit kasi parang nataranta na ako ba, kasi malaki kasi yung nasa unahan na isda. So pag-isip-isip ko, gagawa ako ng spare gun na auto reload 60cm. Pero sa dito niya banda, haba-habaan ko na lang ng konti. Meron naman din ako nagawa na auto reload, kaso maiksi lang. Pakita ko sa inyo. So maiksi, tapos ito zero lang yung niya, shaft. Ordinary lang na rubber. So wala ko nito, taasan ko ng konti. So itong trigger na ito trigger na ito, doon ko na lang siya ikakabit dito sa bago kong gagawin. So ito, auto reload, mas sa akin to gamitin kasi reload ka na ng reload. Yan. Pag halimbawa po ay hindi mo natamaan yung isang isda o nakawala sa mo, so mahabol mo pa kasi reload ka na lang reload mo na lang, tapos hindi mo na to tatanggalin, reload ka na lang ng reload, diba? So ito, halimbawa po ay nakatira ko ng isang isda, tapos meron na naman, so pwede ko lang siya isabit dito. Sabit ko lang, reload ko, tira naman. Siyempre, di ba? Double time yung natin, yung pag night dive o paghuli ng isda, kasi reload ka na ng reload. So ito, didispose ko na ito. Siguro ito nasa mga 10 kubutan o cuttlefish na nahuli ko nito, tapos iba pa yung isda. So malaking pakinabang na rin to sa akin, pero hindi ko naman to itatapon, itatago ko lang kasi baka may magamit na iba, at least magamit pa nila, diba? So papalitan ko na ito ng 60cm. So ito po yung gagawin ko. So, ito nakalagay na ng nalagyan na ng dana ng shafting. Yan, so abang-abang mamaya sa paglinis na nito at sa yung design.
So, welcome back mga kadarit. So, ito na po yung spare gun na ginawa natin. Yung sabi kong bagong design. So, nagawa ko na dati, pa yun, di ba? Yung nakabuo pa. So, ito na yung kabuuan niya. So, po ito, auto reload. Yan o. Binawasan ko dito kasi tapal ako dito ng kahoy ulit para dito lang yung shop natin, magbangga lang siya dito. So ito na yung natin, yung handle. Jimilina lang po ito kasi para mas malambot lang natin imano-mano maglinis. So ito na siya. Ito na yung kabuuan niya. So, abang-abang na lang sa nito, pag-attach natin. Yan. Tapos, ito yung trigger niya. Trigger mechanism. Yan, salpak yan. So, tatapalan lang siya dito. Kahoy para So ito na po yung shop na pinapagawa natin. Dito lang ipapasok yung yung sa rubber. Sila lang ipapakita ko sa inyo pag pag halimbawa ay matapos ko na. Pakita ko sa inyo kung ano ang attachment nito. So ito na mga kadarit. Nilagyan na natin ng tinapalan na natin ng kahoy. So kulang na lang dito is bubutasan na lang. Ito pala epoxy. Tapos may nilagay ako dyan sa loob para pag ganon sa guma, hindi ito matutuklap. So may nilagay ako dyan sa ilalim para hindi matutuklap. May nakita kasi ako sa online, nilagyan lang ng PVC dito. Tapos tinalian ng guma, tapos binibinta through online. Tingin ko kasi parang pangit kasi tingnan, puro tali na lang. So meron tayong twist ito, tapos papakita ko sa inyo mismong kabuuan talaga para at least may kayo ideya. Kasi nung napanood ko yung sa auto reload sa YouTube, may kaunti akong nakuhang idea about dun sa rubber. Imbis na Dyneema, stainless yung nilagay, tapos paano siya tanggalin sa shafting. So ganun ang gagawin natin. So abang-abang mga kadarit. Yan. So ito kulang, epoxy na lang kulang nito. Ito yung bagong design ko sa sa handle niya. Yan. Bagong design. So abang-abang mga kadarit. So ayan mga kadarit, inutasan na natin. So yan, tamang-tama lang yung butas nya na ito magpasok yung pinaka-dulo nito. So yan. So yung trigger na kapit natin. So ganyan po yung setup niya. So ayan. So halimbawa po ay makahuli ka ng isda, halimbawa kung hindi mo siya pwedeng idaan dito, ba yung mga isda na napakadelikado, yung mga malalaki talaga. So ganito,
release mo lang. Halimbawa po, naka-release na kasi tinira mo na. So, huhugutin mo na lang siya. Yan. Pag hugot mo ng pag ganon, so dito mo na idaan yung isda. Diretso mo dun sa lagayan mo. Diba? So, yan. Kung halimbawa po ay pwede naman sa idaan dito, dito mo na lang sa idaan yung isda. Dito mo na siya tatanggalin. So, halimbawa po ay makatira po kayo ng mga ito. Halimbawa ito, yung mga stonefish na malalaki. So, pwede mo sa idaan dito. Diba? Tapos, ipasok mo na naman siya. Ganon, you know. Diba? So, mas okay siya. Auto reload. Automatic reload. Matik! Matik! Matik siya. Matik! Matik, uy. Matik Diba? siga mata. Siga mata. So, ang kulang na lang nito is yung pag-epoxy tapos konting ano. Wow! Ito pala. Ito, may konting space. Di ba? So, ito, lalagyan ko ito ng guma. Rubber, halimbawa po dun sa parang gulong. Gulong yata yun ng ano, gulong ng sasakyan na makapal. Dito ko siya ipasok. Dito ko siya idikit. Kasi para yung stainless, pag tama dito sa stainless, hindi ito mismo ang maano niya. Hindi mismo ito ang matamaan, kundi yung guma tapos mag-bounce lang siya ba. 'Di ba? Hindi madadamage yung stainless dito na nakalagay. So pag ganun sa ano guma, so doon lang siya tatama sa mismong guma. Wow! 'Di ba? Patik! Ito na siya. Malapit na. Malapit na natin ito magamit sa ano? Dagat? Night spear fishing. So, yan mga kadarit. So, welcome back. Tapos ko na po i-assemble yung aking auto reload na 60cm. Ito na po yung kabuuan niya. Ayan. Tapos ito yung ano niya, pangsabit. Bale, ganito po yung setup niya. Ayan. Auto reload 60cm. So, ito na po yung sinasabi ko sa inyong guma, rubber. So, halimbawa po ay ano, dito magtama yung ito. So, mag-ano lang siya. Mag-bounce lang siya ba? Diba? At least hindi siya agad tatama dito sa stopper na kahoy natin. Dito muna siya. Dito lang siya magtama. So, yan. Ito na po yung DIY ko. Auto reload 60cm spur gun. Susunod mag-assemble ako ulit ng ano 120cm na pang araw, pang day dive. Pang night dive lang po ito. So, kita-kits mga bay. Ayan, i-try natin. Try natin yung ano, itira yung DIY natin na spear gun. So, halimbawa po ay ano, ayan, natamaan mo na. Pwede mo lang siya isabit lang dito, tapos reload ka na lang ulit. Yan, mabilis lang pag reload. So tira ka na naman. Yan. So
So, reload ka na naman ulit. Pangmadali ang ano ba, pangmadali ang tira. Yan. So, ganyan lang. Reload ka na naman ulit. Diba? So, pag halimbawa po ay tatanggalin mo na yung halimbawa ito po yung isda. Halimbawa po tatanggalin mo na, i-ano mo lang dito, release mo lang, tapos hugutin mo ganyan. Tapos dito mo na idaan yung isda. Ganun mo lang sa sisidlan mo. Lagayan mo, di ba? So mas madali. So pasok mo na naman ulit. Tapos sabit mo na naman to. Di ba? Reload ka na naman. Bilis lang. Di ba? Meron na din siyang flapper, di ba? So kung halimbawa po ay yung mga malalaki na isda or yung mga napakadelikado na isda is pwede mo siya daan dito, pwede rin dito. Di ba? So ang gamit pa lang na rubber is 16 cm. Wala po kasi tayong 14. So ito na po yung kabuuan.